الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay nasa pitong aralin na po tayo o aralin 7 na po tayo. At ito po ang ikalimang haligi po ng Islam. Actually, itong tinatalakay natin dito ay kumbaga basic lang po na binabagit lang po natin ng pahapyaw lang at maididetali po natin ito sa mga susunod po na mga level po ninyo. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ikalimang haligi siyempre ay ang pagsasagawa ng Hajj. Ang pagsasagawa po ng Hajj ay isang basis lang po ito sa buhay natin. Pagka magawa mo ito na isang basis lang ay tapos na po. Nakumpleto mo na ang limang haligi ng Islam. At sa mga susunod na Hajj, pwede pa kayong magsagawa ng Hajj, pero hindi na po obligado para sa inyo. Pwede pong mag-Hajj kayo ulit bilang sunnah o kaya ay mag-Hajj kayo para sa ibang tao. So wala na pong problema doon. Kaya po sa mga first timer mag-Hajj, hindi po kayo pwede mag-Hajj na i-Hajj po ninyo ang ibang tao. Kahit na nagbigay pa sila ng pera sa inyo na gagamitin ninyo sa pagsasagawa ng Hajj, ay hindi po matatanggap yon para sa kanila. Kasi first time mong mag-Hajj, so ang Hajj na i-Hajj mo ay para sa iyo. Kaya pwede lang i-Hajj ang ibang tao sa kondisyon na nakapag-Hajj na po kayo. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tungkulin ng sangkatauhan ng pagsasagawa ng Hajj. Ibig sabihin, isa itong obligado. Sa tahanan, Kaaba, para sa Allah, sa sino mang may kakayahang tumungo rito, datapwat sino man ang nagtatwa nito. Ibig sabihin, pag nagsagawa ka ng Hajj na hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ang Allah ay malaya sa pagpapala ng lahat ng nilalang. So Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya kailangan ang mundo. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Ang pagsasagawa ng Hajj ay nagiging obligado lamang ito kung sakali tayo ay may kakayahan. Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sino mang may kakayahan tumungo rito. Ibig sabihin, kung wala kang kakayahan pumunta sa Makkah, dahil wala kang pambili ng ticket, wala kang gagastusin sa daan, so hindi po kayo naobligahan. Maaaring hindi nyo kaya sa inyong pangangatawan, hindi rin po kayo naobligahan na magsagawa ng Hajj. Kahit na ito ay obligado, pero may mga kondisyon. Yan po ang ating relihiyong Islam, napakagaan. Sa mga babae, iba pa po ang kondisyon para sa kanila bago sila pahintulutan na magsagawa ng Hajj. Gustuhin man natin magsagawa ng Hajj, mga kapatid, huwag po tayong malungkot. Dahil ang pagsasagawa ng Hajj ay hindi naman ito obligado agad-agad sa atin maliban makumpleto natin ang kanyang mga kondisyon. Ang tunay na layunin sa pagsasagawa ng Hajj, yung ginagawa natin doon, yung pag-iikot natin, yung pagdikir, yung paglalakad natin papuntang Safa, mula Safa papuntang Marwa, pagpunta natin sa Arafah, patungong Muzdalifah, pabalik sa Makkah, paghagis ng bato, ano bang mga layunin dyan? Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bayna Safa wal Marwati wa ramil jimari li iqamati dhikrillah. Ito ang pinakalayunin. Hindi po natin sinasamba yung Kaaba. Hindi po natin sinasamba yung mga lugar. Sinusunod lang po natin kung paano po ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa anong layunin? Bakit ka umiikot doon sa may kwadradong lugar yung Kaaba? Bakit pabalik-balik ka sa Safa wal Marwa? Bakit ka naghahagis ng bato sa Jamaratul Aqaba, Jamaratul Wusta, Jamaratul Kubra? Bakit ka nagpapagupit sa lalaki at magbabawas lang ang babae ng konti? Bakit? Si Aisha radhiyallahu anha, sumakaninaw ang kaluguran ng Allah, ay nagulat. Siya ay sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang pag-ikot yung pagtatawaf sa palibot ng tahanan ng Kaaba at sa paglalakad sa pagitan ng Safa al Marwa at ang paghagis ng mga mumunting bato sa Jamarat, tanging ito'y itinakda upang itatag ang paggunita sa Allah. Ito ay ginagawa natin bilang paggunita at pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang dahilan. Ginagawa natin ito bilang pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang pagsunod sa ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bilang pagsunod sa kautusan
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito laro-laro lang na iikot-ikot ka lang doon, pupunta ka doon, iikot ka naman doon, mag-aagis ka ng bato. Ito ay bilang pagsunod at upang maalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang pinakalayunin sa pagsasagawa po ng Hajj. Ang kahalagaan ng Hajj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu. Yan ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Hajj. So sa taong nagsasagawa ng Hajj, pupunta sa Makkah upang magsagawa ng Hajj, ano ang gantimpala niya? Ito ay hadis na rawahu Bukhari wa Muslim. Si Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagkulat, katotohanan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinumang nagsagawa ng Hajj at hindi siya nakapagsalita ng masasamang salita o nakipagtalik sa kanyang asawa. Ibig sabihin, nung habang siya ay nasa kalagayan ng Hajj, siyempre hindi lang ibig sabihin doon lang niya iniwasan yung pagsasalita ng masama, talagang iniwasan na niya. Nakapagbigay aral ito sa kanya. Iniwasan na niya magsalita ng masasama, iniwasan niya makipagtalik sa kanyang asawa, kahit na pinahintulutan sa kanyang asawa, siyempre, pero sa panahon ng Hajj, habang isinasagawa ang Hajj, hanggat hindi pa po niya nagagawang tinatawag na tahallul al-awwal, at ito po ay mapapag-aralan nyo rin po, ay niiwasan niya ito. Ano ang kanyang gantimpala? Ni hindi nakagawa ng kaswailan o isang bagay na paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ibig sabihin, para siyang bagong panganak. Katulad ng araw ng pagkasilang sa kanya ng kanyang ina. Para siyang bagong panganak na walang kasalanan. Yung tao na tinanggap ang kanyang Hajj ay para siyang bagong silang na walang kasalanan. Subhanallah. Ang laki ng gantimpala ng mga nag-Hajj. Sa ibang hadith, al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ang Hajj na tinanggap ng Allah, wala itong gantimpala maliban paraiso. Maliban sa paraiso. Naway, sa mga hindi pa po nakapag-Hajj, biyayaan nawa tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hindi pa po nakapag-Hajj na makapag-Hajj po sila. Allahumma amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ito naman hadis na Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Si Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagulat, katotohanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang umrah sa isang umrah, ibig sabihin, pag mag-umrah ka ngayon, then sa susunod na umrah naman, mag-umrah ka na naman, yung sa pagitan ng dalawang umrah na yun ay paglilinis sa kasalanan sa pagitan nito. Pag nag-umrah ka ngayon, then susunod na naman mag-umrah ka, sa pagitan ng dalawang umrah na yun ay nalilinis ang kasalanan mo. At ang katanggap-tanggap na Hajj, ibig sabihin tinanggap yung Hajj mo, iniwasan mo lahat ng ipinagbabawal, iniwasan mo ang paglibak sa kapwa, pagsasalita ng hindi magaganda, paggawa ng masasama, walang iginagawad na gantimpala rito maliban sa paraiso. So, yan po, para siyang bagong silang na walang kasalanan, tapos magagantimpalaan pa siya ng paraiso. Masyaallah, napakalaki ng gantimpala ng mga kapatid natin na nagsasagawa ng Hajj. Ang mga kabutihan ng Hajj, una sa lahat, ito ay isang pagsunod sa Allah. Yung Hajj ay ginagawa natin ito bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kabilang ito sa 5 haligi ng Islam. Pangalawa, ang paghahayag sa pangkalahatan ng Islam. Ipinapakita mo ang Islam sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Hajj. Pangatlo, ang paggunita sa araw ng pagbabangong muli. Kasi dito po naiipon tayo dyan lahat eh. Lahat tayo nandyan, naiipon tayo, napakadami natin, iisa lang ang kulay natin, iiwasan natin mga nakatahing mga suot natin. Halos talagang magsasakripisyo po tayo sa paglalakbay para lang po isagawa yung Hajj. Ha? So, ginagawa natin ito bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang pakiramdam na iipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At haharap tayo sa Kanya. Walang mayaman, walang mahirap. Sa Hajj, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay maglalakbay. Lahat ay dadaan. Kung ano ang dinaanan ng mayaman at ano ang dinaanan ng mahirap, ganun din ang dadaanan ng isang mayaman. Hindi, wala silang pagkakaiba. At tungkol naman sa mga detalyadong usapin dito po sa pagsasagawa ng Hajj, mga kapatid, ay sa mga susunod po na mga level, pag umakyat na po kayo, madidetali po natin ito. Yung mga uri ng Hajj, paano ba isasagawa yung Hajj,
Ito ay pambungad pa lang po. Pambungad pa lang po na panglimang haligi po ng Islam. At least po mayroon po kayong idea tungkol po sa pagsasagawa ng Hajj. At patuloy lang po kayo sa inyong pag-aaral at malalaman po natin ang mga karagdagang kaalaman kaugnay po sa bagay na ito. Actually, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam isang beses lang po siya nag-Hajj. Isang beses lang po siya nag-Hajj, pero napakalaking libro, napakalawak na usapin ang Hajj kahit na isang beses lang po niya ginawa. Paano pa kaya yung sala na araw-araw niyang ginawa? Ilang pung taon niyang ginawa ang sala. Kaya napakalawak na usapin ng sala. Yung Hajj nga na isang beses lang niya ginawa sa buong buhay niya, napakalawak na usapin. Ha? Dahil ito po ang habag at awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala para alam natin lahat yung mga katanungan kung ano ang sagot sa bagay na ito. At ang mga bagay na dapat ninyong malaman tungkol po sa pagsasagawa ng Hajj ay aabangan po ninyo sa mga susunod po na level kapag kayo po ay nasa mataas na level na po insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Naway hindi po kayo magsawa na sa pagpapatuloy ng pananaliksik ng kaalaman upang sa ganun ay matutuhan po natin ang mga bagay na dapat nating matutunan at nang sa ganun ay maituro din po natin sa iba. Kahit na hindi po tayo makapag-Hajj, at least yung mga hindi po makapag-Hajj, maturuan natin sila paano magsagawa ng Hajj. Kahit ganoon na lang, at least may gantimpala ka nang dahil sa'yo, sa kapahintulutan ng Allah, nalaman niya yung mga tamang kaparaanan sa pagsasagawa ng Hajj. Marami pong hindi nakapag-Hajj pero naturuan nila yung mga kapatid natin paano po mag-Hajj. So, ang laki ng kanilang gantimpala. Ang nai-apply nila sa pagsasagawa ng Hajj, yung kaalaman na nakuha nila doon sa hindi po nakapagsagawa ng Hajj. Yung panalangin natin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway biyayaan niya tayong lahat sa mga hindi pa po nakapag-Hajj, naway makapag-Hajj po sila. At kung hindi naman ay wag po tayong malungkot. Wag po tayong malungkot kasi kung hindi mo naman kaya ay hindi naman ito ipipilit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang imposible kapag ito ay dinaan natin palagi sa panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.